So, courage to conquer. Sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 9, "Have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Yan po ay pangako ng Diyos kay Moses, naging pangako rin ng Diyos kay Joshua, at pangako rin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Na sabi niya ay itong pangako na ito ay hindi pa naipangako ito ng mga politicians sa atin. Na hindi kita iiwanan o sasamahan kita sa ka man mapunta. Okay? Yung pangako na yun, actually, pag sinabi ng Lord, sasamahan kita saan ka man mapunta. Sino gusto ng ganon? Gusto nyo talaga? Ba't umihina? Gusto nyo talaga? Just imagine, sasamahan kita. Amen, samahan mo ako, Lord. Pupunta ka, nagkukwento ka ng kwento ng buhay ng may buhay. Katabi mo siya, kasama mo siya. Makuha ka sa tingin. Okay? Sumakay ka ng bus, hindi ka nagbayad ng ticket mo. Kasama mo si Lord. Di ba? Babait ka. Amen? Babait ka. Pagkasama mo si Lord. Amen? Humina na. Huwag na lang, sabi nung iba. Babait ka, magbubukas ka ng cellphone mo, ng gadget mo. Just imagine kasama mo si Lord nakikinood. Siguro. So, lahat ay pwede. Number one, sabi niya, basahin natin yung text natin. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses 8. Ito makita natin, pagkatapos ng kamatayan ni Moses, may kapalit. May kapalit. Pag yan pa lamang, mababasa mo yan. Ang Diyos, ibig sabihin ang Diyos ay hindi nawawalan ng gagamitin. Amen? Meron at merong ipapalit sa atin. Okay? Pero kapag tayo pinagtiwalaan, give your best. Kagaya ng ginawa rin ni Moses. Moses, my servant, is dead. Now then, you and all the people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Verse 3, I will give you every place where you set your foot, as I promised to Moses. Your territory will extend from desert Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittites country to the Mediterranean Sea in the west. But now, verse 5, sabi niya, no one will be able to stand against you all the days of your life. Ang tindi, Sasamahan kita, saan ka man mapunta, magkocross kayo ng river. Kaya lang itong pagsama ng Diyos kay Joshua ay hindi nakagaya nung sumama kay Diyos, ng Diyos kay Moses. Na si Joshua that time ay sumusunod lamang kay Moses. Ito, siya ang mangunguna. Nakaatang sa kanya ang isang responsibilidad. Pero may kalakip ito na pangako. Ang pangako, tatawid kayo ng Jordan River. Magko-crossover tayo. Magko-crossover kayo. Sasama ko kayo, sabi ng Lord. Sabi niya, lahat na matutuntungan ng iyong paa, mapapasa iyo. Just imagine that, Ang lawak siguro ng lupain kapag Pilipino siguro si Joshua sinakop ng No one will be able to stand against you. Hanggat nabubuhay ka, walang sino mang tatalo sa iyo. Ang tindi, ibig sabihin, magiging matagumpay ka. As I was with Moses, so will be with you. Kung paano ko sinamahan si Moses, ganun din ang pagsama ko sa iyo. Ang pangako na ito ay hindi lamang tunay na pangako na wala pang nakikita si Joshua. Ang pangako na ito ay nakita na niya na nangyari sa buhay ng kanyang mentor na si Moses. Nakita niya kung paano bumaba ang mana, bumaba ang apoy, bumaba ang apoy na nagpapainit sa kanila kapag malamig, ang ulap na kung saan ay lumililim sa kanila kapag mainit, hinati ang dagat. Lahat to nakita ito ni Joshua. At itong pagsama na ito na klase, pagsama nito kay Moses ay yun din ang pagsama ng Diyos kay Joshua. Okay? So, the same na Diyos na nangako, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So,
yung kasintahan mo nung araw ay nangako ng ganito pero hindi nangyari. Pero ang Diyos, nangako na nangangako dito na binabasa natin ay may kakayanang gawin. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Tingnan mo yung katabi mo, hindi ka niya iiwan. Sabihin mo sa katabi, hindi ka niya iiwan, hindi ka pababayaan. Amen? Pero pastor, bakit minsan feeling ko ay napabayaan ako? Feeling mo lang yun. Yeah, may purpose si Lord. Pakiramdam lang natin yun na napabayaan ka. Pero kung napabayaan ka, wala ka sa lugar na ito. Tignan mo ulit yung katabi mo, mukha bang napabayaan yan? Napabayaan sa kusina, pastor. Hindi siya mukhang kawawa. Okay, minsan ang kaaway ay gusto niya tayong maging mukhang kawawa. Sabi niya sa verse 6, inulit-ulit, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestor to give them. So magpakatatag ka at magpakatapang dahil pangungunahan mo ang mga taong ito. Ibig sabihin yung pagiging matatag at pagiging matapang na galing sa Diyos na ibinibigay kay Joshua, may dahilan. May purpose. Church, pinapatatag, pinapalakas ka ng Diyos, hindi para lang umupo dyan sa kinaupuan mo every Sunday. May mga taong kailangan mong ilit at hinihintay ka lang. Amen. At sabi niya dito sa be careful to obey. Okay? Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. So maingat mo sundin ang mga batas o ang mga alituntunin na ibinigay ni Moses sa iyo. Do not turn from it. Okay? Huwag kang lalayo dito. To the right or to the left. Huwag mong iibahin. Huwag kang pagiwang-giwang. Mag-focus ka. Amen? Sabi ng Diyos, mag-focus ka. Patatatagin kita. Pero ito ang dapat mong gawin. Okay? Mag-focus ka. Saan? Sa pagsunod sa Diyos. Magtuon ka, wag mong ibahin kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Huwag kang pupunta sa kanan, huwag kang pupunta sa kaliwa. Hello? Yan ang sabi ng Diyos kay Joshua. At sinasabi nito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi niya dito, keep this book. That you may be successful wherever you go. Para ikaw daw ay maging matagumpay saan ka man mapunta. Sino gusto ng ganon? Kaya minsan pumapalpak, alam mo na. Kasi nga iniiba mo ang pamamaraan mo. Iniiba natin minsan ang ating mga diskarte sa buhay. Kaya pumapalpak. Kaya sabi, keep this book of the law always on your lips. Anong ibig sabihin, Pastor? Kakagating ko yung Biblia. Yung salita ng Diyos, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Paulit-ulit. Strong and courageous, successful, and prosperous and successful. Sasamahan kita, saan ka man mapunta. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos ang kanyang pangako. At the same time, may kalakip ito na pagsunod or may kalakip na utos. Halimbawa, ikaw ay sabi ng iyong employer, sige, yung katapusan, dadagdagan ko ang mag-i-increase ang salary mo. Di ba? Mag-i-increase ng 500 Swiss franc. Ano ang gagawin mo pag sinabi ng employer mo yon? Sisipagan mo pa, di ba? Aagahan mo ang pagpasok. Kahit 8 o'clock, mga 6 o'clock, papasok ka na dahil excited ka. Okay? Bakit? Dahil nga may pangako. Pero hindi ibig sabihin, may mga tao kasi na hindi ibig sabihin na pinangakuan ka, wala ka nang gagawin. Sana ganun din tayo sa Lord. Pangako ng Diyos, hindi kita iwan, hindi kita pabayaan, sisipagan mo pa. Kasi gusto natin minsan maging successful, maging matagumpay. Hindi ka naman gumagawa, di naman natin nilalakipan ng gawa. Mahirap naman yon. Amen? Hindi nagtotolerate ang Lord. Meditate on it day and night.
Sabi niya dito, so that you may be careful to do everything written in it. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay panatilihin nating bigkasin. Sabi niya, panatilihin mo ang salita ito ay huwag mong ilalayo sa iyong bibig. Kapag may problema ka, may salita ng Diyos na babanggitin ka. Kapag may pagsubok ka, huwag mong ilalayo ang salita ng Diyos. Kapag may plano ka, huwag mong ilalayo ang salita ng Diyos sa pananalita mo, sa buhay mo, sa declaration mo araw-araw. Halimbawa, may sakit ako. Yes, may sakit ako sa ngayon, pero hindi magtatapos dito dahil ang Diyos nagpapagaling. Amen? Walang-wala akong pera ngayon. Yes, ngayon wala akong pera. Pero ang Diyos, sabi ng kanyang salita, siya ang provider ko. Amen? Iniwanan ako ng mga mahal ko. Yes, ngayon iniwanan ako ng mga mahal ko dito sa lupa. Pero ang Diyos, hindi ako iwanan, hindi rin ako pababayaan. May mga salita ng Diyos na kailangan mong sabihin para lalong manumbalik yung lakas natin unang-una sa Diyos. Sa ating pananampalataya sa Diyos. Sabi niya dito, on it in the day and night, sabi niya dito, everything, then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Sabi ulit ng Diyos. Kay Joshua, di ba sinasabi ko sa iyo? Parang nanay, ano? Di ba sinasabi ko na? Sabi ko, be strong and courageous. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, magpakatapang ka, magpakatatag ka, dahil hindi basta-basta ang buhay na hinaharap o haharapin natin. Ni kagaya niyan, walang katapang-tapang ang inyong pag-amen. Hello? Sabi niya, be strong and courageous. Sabi niya, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Mayroon po, alam niyo po yung story ng footprints in the sand, pero ulitin ko po rito. Isang mama po na kung saan na naginip siya. At sa panaginip niya, kasama niya ang Panginoong Hesus na naglalakad sa dalampasigan. Na kung saan ay nakikita na bakit niya alam na kasama niya dahil dalawa yung footprints. Dalawa yung kanilang yapak na nandun. Na kung saan ay alam niya kasama niya. Kaya lang dumating ang problema. Dumating ang bagyo. Dumating yung time sa panaginip ng mama na ito. Sabi niya, ay, akala ko, di mo ko iwanan, di mo ko pabayaan. Bakit nung panahon ng pagsubok, iisa na lamang bakas ang nandun? Isa na lamang na partner ng yapak ang nandun? Sabi ng Diyos, hindi mo na bakas yan. Paa ko na yan. Bakas ko na yan. Footprints ko na yan. Dahil that time nung may pagsubok ka, hindi mo na kaya karga-karga na kita. Amen? May mga sitwasyon na akala mo iniwanan ka, pero hindi. Yun yung time na may ginagawa ng Diyos na hindi mo nakikita. Hallelujah. Number 1, pakibasa po yung number 1. Ang tapang, according sa verse na ito, ay nagmumula, commences through God's promises. Kaya matapang, kaya nag-say yes si Joshua, kaya nagpapatuloy siya na i-lead, na dalhin ng Israelites from one place to another higher calling of obedience sa Panginoon. Bakit? Dahil may pangako. Amen? Napakasarap makareceive ng pangako, lalong-lalo na kung yung nangako ay alam mong may kakayanang gawin, which is ang Diyos. God told Joshua, Moses, my servant, is dead. So wala na siyang iuutusan pa. Si Joshua na talaga, siya na ang next in line. Amen? Isa na ang maglilid ng mga Israelites. Kaya lang, nakita sa dalawa ng mata ni Joshua kung paano magreklamo. Yes, nakita niya yung open heaven, yung favor ng Lord nung si Moses ay naglilid sa kanila, pero nakita rin ni Joshua, narinig din ni Joshua yung pagrereklamo ng mga tao. Amen? Parang ikaw. Parang tayo. Noong narinig mo rin. Paano? Ngayon ay tinatawag tayo ng Diyos sa next level ng pagsunod. Huwag kang matakot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag tayong matakot na gawin kung pinapagawa ng Diyos. Kaya lang,
yung transition na ito, it was painful transition because Joshua had lost his mentor. Pero minsan, mas kinakailangan maalis muna yung mentor para mag-rise up ka. Tingnan niyo yung mga life group natin minsan. Kung wala si life group leader, nagra-rise up yung mga member. Sa magulang din. Kung wala kami ni pastor sa bahay, nagluluto sila ng sariling pagkain. Amin po ba? Nagra-rise up. Hindi lamang sabi nga, pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Hindi ganon. Pero nakikita natin, kung wala yung life group leader, nagbe-behave. Gumagawa sila ng paraan para magsama-sama. Why? Kailangan minsan ay may mga bagay na dumistance tayo para magamit tayo ng Diyos. But God assured Joshua that the mission did not die with Moses. Tandaan ninyo, namatay si Moses, hindi na nagtapos doon. Mayroong Joshua. Yung pangako ng Diyos kay Moses na hindi nangyari, hindi natapos, hindi man nangyari, pero akala natin hindi nangyari pa rin kahit patay na si Joshua. Ganyan katapat ang Diyos. Kahit wala ka na sa mundong ibabaw, kapag may pangako ang Diyos sa iyo, tutuparin niya kahit di mo na nakikita. Pero ang request nyo, ang prayer natin, gusto naman natin na makita pa yung pangako ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, me and my household, we will serve the Lord. Gusto pang makita ang iyong mga anak, ang iyong mga apo na naglilingkod sa Diyos. Gusto pa makita ni Shoni at ni Alan, yung na si Nathan ay talagang manifest yung pangalan niyang Nathan na propeta. Naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Gusto pa natin makita ang next generation na kung saan ginagamit sila ng Lord, hindi yung wala na tayo, sakalang sila. Amen? Sabi dito, Joshua's courage comes from God's promises. Bakit mo ginagawa? Dahil may pangako ang Diyos. Pangako ng Diyos na kapag ako'y nagpatuloy, ako at aking sambahayan ay maliligtas. Kaya magpatuloy lang po tayo. Sa kabila ng pangit mo, hindi maganda o kontra sa pinapanalangin. Kung kailan mo pinapanalangin ng pamilya mo, doon sila nag-aaway-away. So nakaharap ng ganon. Lord, iligtas mo ang pamilya ko. Lord, iligtas mo ang asawa ko. Makilala ka niya. Kung kailan mo pinagpay-pray, doon mo nakita yung asawa mo, hawak-hawak manok. Kung kailan mo pinagpipray, parang kabaliktaran sa pinapanalangin mo, ibig sabihin, effective yung panalangin mo. Ayaw ng kaaway na bitawan sila, pero manalangin ka lang. Amen. He understood that Israel's future was not based on his ability, but God's covenant. Unawang-unawa ni Joshua na alam naman niya ng kanyang unang leader na si Moses ay hindi marunong magsalita. Pero kinasangkapan siya ng Diyos, sinamahan siya ng Diyos para mangyari ang kalooban niya. Alam na alam natin kung lakas, kakayanan, kulang ho. Pero kapag sinamahan tayo ng Diyos, kinasihan tayo ng Diyos, may mangyayaring magandang bagay sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa mga susunod pang henerasyon. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Excited ba kayo doon? Number 2, pakibasa po yung number 2. 1, 2, 3, go! Minsan kasi sa ating pong pagtakbo bilang Kristiyano, sa umpisa matapang tayo, sa umpisa passionate tayo, pero dumarating yung time na kung saan na panghihinaan, nanlalamig, nadidistract din tayo, minsan natatakot din tayo, pero alam nyo, para tumapang ka ulit, bumabad ka sa presence ng Lord. Lumapit ka sa nangako sa'yo. Amen? Lumapit ka sa Diyos na kung saan, Lord, ikaw naman ang nangako dito. Parang halimbawa si Joshua, just imagine, no? sa normal na usapan natin, just imagine si Joshua nananahimik. Hindi naman siya nagtaas ng kamay na, Lord, ako nang susunod kay Moses, ako na! Hindi siya nagpresenta. Nangako siya. Hindi siya nag-ambisyon, pinangakuan siya. Just imagine, halimbawa, pag pinangakuan siya, tapos pumalpak si Joshua. O pwedeng sasabihin ni Joshua, nananahimik ako, Lord, eh. Hindi ko naman inasam ito, ikaw ang nangako. Oh, pero ang Diyos, tayo hindi ganon. Kaya tayo, pinangakuan, tinawag ng Diyos, dahil alam niya, kaya mo.
Amen. Sino dito may nangyari sa buhay mo na kung saan akala mo hindi mo kaya pero ngayon kaya mo pala? Ano, nung nakikita mo, nung umating ka ng life group, may nag-pray. Talagang kaya ko yung kaya yun. Ngayon, ikaw na ang laging nagpe-pray. Dati, yung mga life group leaders natin, mga SOD student natin, graduates natin, takot na takot sila mag-exhort sa everyday prayer. Ngayon, nirerendahan na. 15 minutes lang, minsan 30 minutes na. Dati, 2 minutes lang. Yan lang po, Pastor. Thank you po. Ngayon, sobra-sobra na. Bakit? Kasi nga, mayroon kasi nandyan yan. Kailangan lang ma-stir up. Lumalakas, tumatapang tayo kapag nakukultivate sa pamamagitan ng presensya ng Diyos. Huwag tayong lalayo sa presence ng Lord. Malaking pagkakaiba kapag malapit tayo sa Diyos. Kapag mayroon tayong intimate na relasyon sa Panginoon. Makinig kayo, mahirap gawin ang spiritual na bagay kung ang paghahanda mo ay physical lamang. Hindi ka magtatagumpay. Labanan ito ng spiritual. Church ito na church po ito. Hindi lamang po talents, hindi lamang po kaparamihan ng galing, hindi ho, kailangan talaga ng pagsama ng Diyos. God's presence is our source of strength. Amen? Kapag tayo sumasamba, kapag tayo nagsasama-sama every Sunday at wala ng presence ng Lord, titiyakin ko sa iyo, hindi ka nababalik pa dito. Why? Dahil ba't ako nagmagsasaya ng oras? Kasi kapag walang presence ng Lord, ang isang church, unang-una mag-aaway-away tayo. Pag walang presence ng Lord, walang transformation. Pag walang presence ang Lord, walang direksyon, watak-watak, hindi tayo dadami, hindi ka magiging excited, hindi ka mag-i-invite dahil wala ka namang i-offer sa mga taong dadalhin mo dito. Pero buti na lang every Sunday, every Bible study, every meeting, dahil sa biyaya at grasya ng Diyos, nagpaparanas siya. Napupuno ka, na-encourage ka, napapatawad ka, lumalaya ka, gumagaling ka, gumaganda at pumupugi ka, yumayaman ka pa. Kaya kapag mag-invite ka, gusto kong sabi ng isang kapatiran sa Luzon kasi di pa naman siya nag-i-SOD nung araw. Ating ka sa church namin. Ba't naman ka sa church ninyo? Pag umating ka sa church namin, sabi niya, pag hindi mo naranasan ng Diyos, huwag ka nang bumalik. Just imagine that. Ikaw ang pastor, ikaw ang worship leader, nakaka-pressure. O bumabalik naman, nananatili, kaya ba naman? Ating kapag Brad, o kabayan, kapag hindi ka umating sa church, kapag umating ka sa church namin, at hindi ka nakaranas sa Diyos, huwag ka nang bumalik. Buti na lang ang Diyos sa biyaya at grasya niya, nagpaparanas siya. Sa paanong paraan? Nababago ka, nababago ako. Yung dating adik, hindi na adik. Yung dating lasinggero, hindi na naglalasing. Yung dating nagmumura, hindi na nagmumura. Yung dating chismosa, hindi na, nabago na. Amen? Yung dating pikunin, hindi na. Yung dating mayabang, hindi na. Why? Hindi dahil kilos ng tao, kilos ng Diyos. Nakakaranas ka kasi, kaya ka bumabait. Hallelujah. Hindi ka lamang umiyak, hindi ka lamang tumumba, may kalakip ito na transformation. Naalala ko yung iba sa inyo, nung unang-una nyo umatin, nung bago-bago kayo dito sa church, siyempre, a-attend kayo pag summer. Talaga naman yung damit ninyo pang summer. Ngayon, nabago. Oh, yung damit. Kaya hindi ka makataas-taas ng kamay. Dahil mainit kasi kita yung Oh, pero ngayon, iba sa pananamit, iba sa pananalita, lahat binago ng Diyos from inside out. Hallelujah, God. Joshua did not need to become Moses. Hindi mo kinakailangan maging Pastor June. Hindi mo kinakailangan maging kagaya ng iba. Ang kailangan mo lang, samahan ka ni Lord. Ito ang prayer natin. Na Lord, sa bawat desisyon ko, sa bawat gagawin ko, I pray na hindi ko lang desisyon ito. Samahan mo ako. Kaya nga kung sasamahan, iniisip ko, yan ang pagkaunawa ko dito. Just imagine kapag kasama mo si Lord, magbe-behave ka. Uwi ako ng Pilipinas, nandito si Pastora Cathy, nandito ako, kasama ko si Lord. Oh, makakapagtago ka ba? Sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga kalalakihan,
O sa mga kalaki ngayong summer, lalakad-lakad ka dyan sa lake. O sinabi yung prayer mo, kasama ko si Lord. Mamaya, kunwari ka, mayroong mga nandito ako. Sabi ni Lord, magbibehave ka. Amen? O just imagine, inaantok-antok ka dyan. Katabi mo pala si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, as pastor, literal, itong ganitong oras kasi, kaya ayaw din ng ibang mga na ganito ang oras, ang worship service, kasi talagang labanan. Labanan talaga, napaka-komportable natin, nakaupo kayo dyan, labanan talaga. Ramdam ko rin nung si Pastor Larry, nakaganoon ako. Unawang-unawa, kaya tinatry ko na pinapapalakpak, pinapa-amen, pinapasigaw, why? Pinapasabi sa katabi, why? Bahagi yon para magising kayo. At maranasan natin ang salita ng Diyos. God strengthens His people with His presence. Si David kay Goliath, kakayanin ba ni David si Goliath? Hindi. Kung wala si Lord, sinamahan siya. Si Daniel sa lion, nung si Daniel inihulog sa lion's den, isinip muna yung bibig ng lion. Hindi dahil sa busog sila, kaya lang pakikita mo dahil sa busog sila, nung kinuha si Daniel, yung naghulog sa kanya, nung kinuha na, yung naghulog sa kanya, yun ang sinakmal ng leon. May mga bagay ho na limitado ka, pero ang Diyos na nangako, hindi nalilimitahan. Hindi ba kayo nagtataka? Ang layo na nang narating ninyo. Ang dami ng ginawa na pagpapala, tagumpay, hindi lamang material na bagay. Amen? Nakita mo kung paano kumilos ang Diyos sa family mo. Nakita mo yung bagay na kung saan, paano kumilos din ang Diyos sa sarili mo. Makikita mo. Minsan umupo ka, magbulay-bulay ka, Lord, ganito ako dati, pero ngayon, iba na. Alangan naman habang tumatagal tayo sa Lord, nagiging suplado-suplada tayo. Si Daniel, si Joseph po, from problem to another problem. And the Lord was with Joseph. Lagi sinasabi po doon. Shadrach, Meshach, and Abednego, dumaan sila sa apoy, pero sinamahan sila ni Lord. May mga iba sa inyo, nagkaroon ng challenge ng marriage, dumadaan sila ng apoy sa kanilang marriages, pero dahil may kasama si Lord, naaayos, nare-restore. Dumadaan sa challenge sa relasyon sa anak, nare-restore ang mga relationship. Not because magaling ka, dahil mayroon tayong Diyos na nangangako at patuloy na nagsasabi na ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Alam niyo po, mula nung nakakilala ko sa Panginoon, yan po ang kiniklaim ko promise ng Lord. Kaya lang sabi ko, Lord, wala na ako sa amin. Paano na yung mga kuya at kapatid ko? Yung tatay ko lalo na. Dumating yung time na kung saan namatay po ang tatay ko. Sabi ko, Lord, hindi man lang siya tumanggap sa'yo. Hindi ko alam kung paano siya. Tapos umuwi ako. Sabi niya, sabi ko ito ng nanay ko, ng mga kapatid ko, bago si daddy, si tatay, si amang, bago namatay, pumunta dito yung pastor. Nag-Bible study pa sila ng ilang araw. Just imagine, ang Diyos, tapat siya sa kanyang pangako. Ang nanay ko, nung nagkakasakit siya, nung umuwi ako, akala ko talaga siya, hindi pa siya sabi nung doktor, 3 days na lang, alagaan nyo na lang. Pag-uwi sa bahay, umabot pa, kulang-kulang 1 taon. Nakabanding pa, kumanta pa kami ng Ilocano ng Amazing Grace. Pinag-pray, nag-worship pa kami dalawa. Sabi, iparabor, iten. Talaga na pinapanood ko nung isang araw yung sabi ko, Lord, namimiss ko ang nanay ko, pero alam ko, masaya na siya dyan. Amen? Bago maging huli ang lahat. Pati yung kuya ko na panganay na namatay din dahil sa sakit. Akala, wala ako doon sa tabi nila. Pero may mga tao, may mga lingkod ng Diyos na ginagamit bago sila pumanaw dito sa lupa. Tumanggap muna sila sa Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Number 3, pakibasa ang number 3. Okay. Courage calls for obedience to God's word. Ang pagsunod kailangan po ng tapang. Hindi po hiram na tapang. Tapang na nagmumula sa Diyos. God repeatedly told Joshua, be strong and very courageous.
Why? Because obedience requires courage. Minsan, lalo na sa nangyayari sa paligid po natin, natitempt na tayo na lumayo sa Diyos. Makikita natin ho, ang paligid po natin, problema dito, problema doon, ang daming mga challenges, ang daming mga unfair situation na nangyayari. Pero isa pong tapang, isang klase ng tapang ang kailangan na ibinubuhos ng Diyos. Kaya nga pala sinabi ng Diyos sa kanya, these last days, I will pour out my spirit. Hindi para lang mapuspos ka, para patapangin ka na gawin pa rin ang kalooban niya kahit hindi minsan nag-agree yung iba. Amen? Tatapang ka na mag-say no sa temptation. Tatapang tayo na mag-say no sa anumang distraction ng kaaway. Kung mayroon man dito nagpaplanong mag-backslide, lumayo sa Diyos, ipuspon mo muna. Amen? Yung tinuro ni Pastor Larry nung last Sunday, patungkol sa end times, yung naging topic ng mga nakalipas na Sunday, sabi ko, Lord, ang prayer ko, God, ulitin ko, Lord, pwede ba pag bumalik ka, ay Sunday? Amen? Kasi pag Monday, baka wala kayo. O lalo na pag Saturday night. Bagang Lord, Sunday. 3 o'clock ng hapon. Paano naman yung nasa Luzon? Paano naman yung nasa? Amen. Ang ano ko lamang po yun, mahalaga na ayusin na po natin ang ating buhay. Kailangan ho ng tapang para lumakad tayo ng katuwirang kabanalan sa Diyos. Kahit pagtawanan tayo, kahit para pag sinasabi nila, ay wala na yan, maganda, magpapuspos tayo sa Diyos. Kaya sinabi ulit dito ng Diyos kay Joshua, di ba sinasabi ko sa iyo, maging matapang ka at magpakatatag. Ang ginawa ni Joshua, ang instruction na ginawa ni Joshua, tinanggap muna. Tanggapin ang salita ng Diyos. Pagsabi, tanggapin ang salita ng Diyos. Pakilakas. Pangalawa, manatili sa salita ng Diyos. Bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Tapos tumugon sa salita ng Diyos. Lakasan mo para magising yung katabi mo. Amen. Kahit magawa natin yung tatlo, kapag di natin magawa yung pinakalas, yung pagtugon, miniditate mo, pinaalala mo, binasa mo, inaral mo, pero hindi ka naman nag-respond, hindi mo naman sinapamuhay. Mahirap. Isa pamuhay, tumugon tayo sa salita ng Diyos. Obedience to God's words brings victory. Kaya minsan, wala tayong tagumpay sa buhay. Kulang tayo sa pagsunod. Amen? Kahit gaano kakagaling na basketballista or footballer, kung hindi ka naman marunong sumunod sa alituntunin ng lalim ng ipaki-explain. Sa mga rules ng play, disqualify ka. May yellow card ka, may red card ka. Instead na yung bola ang sinisipa mo, yung paa ng kalaban mo sinisipa mo. Ganon din, maraming magagaling, pero mahirap magpasakop, hirap sumunod, mahirap. Mahirap ang tagumpay. Yeah, Joshua and Israel's victory over their enemies was secured. Paano naging secured? By obedience to God. Gusto mong sigurado ang labanan, gusto mong sigurado na panalo ka, sumunod ka. Sumunod ka una-una sa Diyos. Amen? Naalala nyo yung minsan ay, hindi ko lang, ulitin ko na lang, na sabi ko, Lord, ang bansang ito ay napaka-honest sila. Di ba? Pag nasobrahan na yung bayad mo ng kuryente, amen? Pero kapag ikaw'y nasobrahan, kailangan ka pang singilin para ibalik. Di ba? Pag nasobrahan yung ganito, ibabalik nila. Sabi ko, ang galing, no? Pero pag tayo minsan kapag nasobrahan, kailangan pang i-inform na ibalik. Sabi ko ay magpakabait na tayo. Tumugon na tayo sa salita ng Diyos. Isa pa ho na nabaguhin natin sa ating nakasanayan, nakaugalian sa Pilipino, yung bang
last minute saka lang gagawa ng aksyon. Halimbawa, pag magre-register ng botohan, kung kailan half day na lang bago mag-close yung Philippine Mission, doon ka pumipila, naiinis ka, haba-haba ng pila. 3 buwan na binuksan yon, hindi ka pumunta. Nung 3 hours na lang, saka ka pumunta. Amen? O sino dito, nag-50th birthday, nag-60th birthday, nagpahanda po kayo? O, i-confirm. Sabi ninyo, paghanda kayo na napakarami, talagang ngayon hindi dumating. Di ba? Minsan sa live group, ba't di kayo sumasagot? Amen? Tumugon po tayo sa mga pagganon. Hello? Tumugon tayo sa mga ganon. Halimbawa, yun naman, kaya hindi ka tumugon, bigla na lang dumating o kinulang ang pagkain. So maganda, ayusin po natin ito. Even, hindi lamang po ito, kundi sa lahat in general. Yung ating pinapag-aralan, hindi lamang po pang church, kundi pang araw-araw po na buhay po natin. Hallelujah, God. Obedience to God's words brings victory. Sabi niya, Joshua and Israel's victory over their enemies was secured by obedience to God, not by military might. Number 4, basahin niyo na malakas. Have I not commanded you, be strong in the Lord? Yeah. Tuloy-tuloy, maging tuloy-tuloy ang tapang natin. Tuloy-tuloy ang katapangan natin through God's commands. Sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Kasi may mga sitwasyon kasi hindi tayo consistent. Amen? Joshua recognized God's commands as mandatory. Okay? Mandatory ito. Bakit to? Kasi masisidlan tayo ng takot. Minsan ang tao, hindi nagpapatuloy. Minsan di ba? Minsan ay utusan mong mag-share, utusan mong i-assign mong mag-share ng Word of God, i-assign mong mag-pray. Yung mga simple lang, ay, next time na lang ako. Hindi ako handa. Pero alam mo, handa siya. Kaya lang, kapag may hindi pagsunod, hindi ka nawawalan yung tapang. Amen? Nawawalan ka ng tapang. Halimbawa, sabihin mo sa anak mo, huwag kang sasagot-sagot sa akin na. Ganyan ka sumagot. Pero narinig ka niya kung paano mo sagutin mo rin ang iyong nanay. Hello? Ang hirap. Pero lahat po tayo, baguhin po natin ang mga sistema ng ating buhay sa pamamagitan ng pagsunod. Hallelujah. Minsan, kapag hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos, ay nagkakaroon ng delay, doubts, compromise, or retreat. Ayaw ko na. Okay? While courage enables you to move forward in faith, kapag tayo may tapang mula sa Diyos, ito binibigyan tayo ng kakayanan, kagaya ni Joshua. Kakayanan na tumawid muli, na tumawid kung saan tayo nanggaling. Umalis ka na nabitawan ang mga nakaraan po natin. Kaya minsan may mga tao kasi minsan na masyado ng in short, parang mapurol na ang kanilang pagsunod. Mapurol na ang pananampalataya. Parang sa isang palakol, di ba, kapag ang isang palakol, sabi sa Proverbs, ay mapurol na, mas malakas, mas maraming strength ang gugugulin mo para makaputol ka ng kahoy. Minsan, ganun tayo. Isang sign na medyo pumupurol na ang ating pong obedience sa Lord, ang ating pagiging Kristiyano, yung patutuo mo, wala nang bago. Alam mo, noong 1974, nakilala ko si Lord, nag-EGR ako. Hanggang doon lang. Noon yun, 1974. Ngayon, 2024, 2026, yun pa rin. Although maganda yun, kaya lang ang Diyos kasi, laging may ginagawa siyang bagong bagay sa buhay ng bawat isa. Tatapang ka lang, lalong magiging matalas lang, hindi matala, kundi magiging matalas ulit ang pagiging Kristiyano natin kapag tayo bumababad sa presence ng Lord at sa Kanyang salita. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. Oh, Jesus.
Ako'y naniniwala ng ang bawat salita na ating napapakinggan ngayon ay kailangan natin pong puwersahin or seryosohin ito na ma-receive po natin. Kasi kapag pinakinggan lang natin ito, maging matapang at maging matatag na paulit-ulit na sinasabi ng Biblia, kapag hindi mo sineryoso ito at may problema kang pagdadaanan, lagapak ka. Kaya mga kapatid, ito yung time nawa na mas pipiliin natin ang sumunod sa Diyos. Hallelujah, God. Number 5, this is the last one. Pakilakas. Kaya sabi niya dyan, courage does not remove battles, but enable us to overcome them. Amen? Ang tapang hindi ibig sabihin wala ng labanan. Ang tapang ay ito ay binibigyan tayo ng kakayanan para ma-overcome. Alam niyo mo si Joshua, dahil sa pangako ng Diyos at nakitang na niya mismo ang pagsama ng Diyos kay Moses, kaya ganun na lamang yung kanyang pagsunod. Ganun na lamang na itawid niya ang mga Israelites. Ang tanong, si Moses ba nakarating din po ba sa Promised Land? Nakarating po siya. Pero hindi lamang po siya buhay na nakarating. Mababasa mo doon, dala-dala ng mga Israelites ang buto ni Moses. Nakarating siya, kaya lang patay na. Pero ang ibig ko pong sabihin, tayo ay tayo, tatawid tayo. Mararanasan pa natin, hindi yung patay na tayo, kundi maranasan pa natin ang mga pangako ng Diyos. Amen. Makita pa natin na itong lugar na ito mapupuno dahil magdadalawang service po tayo. Amen. Magdadalawang service po tayo. At maraming mga kababayan, kakilala, kapamilya po natin na maliligtas. Hello? Excited ba kayo na mangyari yun? Na kayo umating kayo ng first service, halimbawa, isang transition ito, ating kayo ng second service, halimbawa, nakapila kayo dyan. Dahil yung mga umating ng first service, nakakaranas sa Panginoon, at sinasabi nyo, bilisan nyo, kami naman! Hindi na kailangan, pakisabi yung mga bumibili ng dyan, ay buwaba na. Hindi na kailangan. Sabihan pa. Yung pipila na tayo dyan. Dito sasabihin ng, dito lalabas yung mga dito papasok yung pag ganon, gumaganon, just imagine, pag alis, puno ulit. Sinasabi ko ito dahil po pwedeng gawin ng Diyos. Thus, pinatawid ng Diyos ang mga Israelites, hindi dahil lamang tamasain nila yung blessing. Nung tumawid sila, mayroon pa ring labanan. Church, pinatawid ka ng Diyos mula sa buhay na kawalan at ngayon binago ka, binigyan ka ng pag-asa. May mga dapat tayong i-conquer. May mga taong kailangan din natin silang dalhin sa Diyos para sila ay makatawid din mula sa buhay na kapahamakan para sa buhay, patungong buhay na walang hanggan. Amen? Kaya lahat po tayo ang may kakayanan na gawin ito. Hallelujah. Ang labanan po na ito ay kadalasan ay labanan between self-worth and identity, fear and faith, wrong mindset and perspective. Kadalasan battle between despair and hope. Dumaranas tayo ng ganito. Doubt and trust, compromise and obedience, or between distraction and focus, impatience and timing, pride and humility, past failures and freedom, fear of responsibility and calling, between his enemies and victory. Panginoon, sa oras na ito, kaming lahat ay inalaw mo na tumawid mula sa buhay ng kawalan. Lord, ang prayer namin, Lord God, ay samahan mo kami. Ayaw namin, Panginoon, na
magpatuloy sa buhay o gumawa ng mga bagay-bagay na alam namin naman salungat ito sa kalooban mo. Maging kagaya po kami ni Joshua na tumugon kami, Lord, kung ano yung panawagan mo. Sa kabila ng mga nangyayari sa paligid namin, Lord, tatapatan namin ito, Lord God, ng tapang na nagmumula sa iyo. Sa pamamagitan ng pagbababad, sa pamamagitan, Lord God, ng pagduduel, pagme-meditate ng salita mo. Maging consistent kami sa aming obedience, O God. Oh, hallelujah, hallelujah. Gamitin mo ang Great Awakening Church, Geneva, para maligtas ang iba, Panginoon. Oh, gamitin mo ang bawat isa, Lord, sa mga kaibigan. Huwag kaming mahiya, Lord, na mag-invite, magsabi, Lord, na mayroong church na ikaw ang itinataas, madala namin sila sa iyo. Oh, hallelujah, God. Yes, Jesus. Can we sing that song, I Speak Jesus? Hallelujah. Just want to speak the name of Jesus Hallelujah. Yes, Lord. over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, Lord. Just Want to speak the name of Jesus. till every dark addiction start to break. Amen. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, declare right now. His name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh Lord, I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus. And over fear and all anxiety. So every soul have captured by depression, Jesus. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Kagaya po ng sinabi ko po kanina, na pinatawid tayo ng Diyos. Pinatawid tayo ng Diyos mula sa buhay na walang kapag-asa. Ngayon, nandito na tayo. Nakikilala, nakita natin kung paano tayo binago, pinagpala, pinagaling, ni-restore ng Diyos. Tayo naman po, yung pagtawid natin, may mga aabutin din po tayo. May mga aabutin tayo, mga tao na nangangailangan. Nangangailangan sila sa Diyos. Kailangan nila ng isang taong kagaya mo, kagaya ko, na maglalapit sa kanila sa Panginoon. Oh God, come on, declare, shout Jesus. Jesus for the mountain. Amen. Jesus in the street. Yes. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family,
I speak the holy name. Pwede ba? Mas malakas pa dyan. Come on, declare it with boldness. Lord, may gagawin ka. Shout Jesus for the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the Holy name. Jesus. Oh, 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 oh. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Hallelujah. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name, your name, your name. Your name is power. Your name is healing. Your name, His name is Jesus. His name is Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. That's our voices. Your name is power. Your name is power. Your name is Amen. Is light. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn light. Hallelujah! That name is Jesus. Your name. Oh, we lift your name on high, Lord. Your name is healing. Your name is life. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, Jesus. Ngayon ho, ay humawak kayo, humanap kayo ng kapartner po ninyo. Either dalawa, tatlo. Marahil yung kahawak ninyo ng kamay ay may pinagdadaan ng kailangan niya ng tapang. Yung napag-aralan natin ngayon, i-declare nyo sa mga prayer partner ninyo. Come on, pray. Pray. Lord, I pray. Dumalo yung katapangan mo. Hindi man namin nakikita, Lord. Gusto parami, hindi man namin nakikita yung panalangin namin. Pero Lord, gusto namin makita ng dalawa naming mata ang mga pangako mo, God, sa family ko. Sa mga nangyayari sa paligid namin, Lord, patapangin mo kami. Huwag kami matakot. Huwag kami magsawa. Oh God, in the name of Jesus. Oh God, oh God. Oh Lord, oh Lord. Jesus, Jesus. Amen.